Sa ngayon, 20% ng kabuuang supply ng langis sa mundo ay naipit. Parang bihag ito sa likod ng napakakitid na anyong tubig na halos hindi mo mapansin sa mapa. Ang kipot ng Hormuz. Araw-araw, malalaking tanker na may dalang milyong-milyong bariles ng petrolyo ang kailangang dumaan sa 21 milyang koridor na ito, o dapat sanay ganon. Sa magdamag, ang mga pag-atake ng militar at mga minang pandagat ay nagsara sa daanan ng tubig, agad itong ginawang pinakamapanganib na lugar sa mundo. Parang imposibleng mangyari ito. Paano nangyaring walang alternatibong ruta o backup na plano? Kapag biglang bumagsak ang pandigdigang supply chain, agad na naghahanap ng solusyon ang publiko. Pinutol natin ang mga bundok para maitayo ang Panama Canal at binago ang disyerto para sa Suez. Kung ang kaligtasan ng tao ay nakaasa sa isang puwang na sobrang kitid, nakita mo ang kabilang panig, bakit hindi maghukay ng kanal o dumaan sa ibang ruta ang pinakamayayamang bansa? Kasi, ang pag-iwas sa Strait of Hormuz ay hindi lang basta usapin ng paghuhukay ng lupa. Kahit matapos pa natin ang pinakamalaking proyektong konstruksyon sa kasaysayan, hindi pa rin tayo maliligtas nito. May isang napakalaking patibong sa Persian Gulf at naghihintay lang ito na may mahulog. Ang Persian Gulf ay kakaiba kumpara sa ibang lugar sa mundo. Karamihan sa mga kalapit bansa nito ay nangunggunang tagagawa ng langis sa mundo. Ang Saudi Arabia, Iran, Iraq at UAE ay nagsasama-sama upang magbomba ng 10-10 milyong bariles ng langis mula sa buhangin araw-araw. Ito ay napakaraming likidong enerhiya, sapat para painitin ang mga kontinente, palutangin ang barko at panatilihing online ang global grid. Sa maraming paraan, ito ang tumitibok na puso ng makabagong mundo, pero may isang nakamamatay na depekto sa disenyo ng heograpiya. Heto ang problema. Ang Persian Gulf ay parang isang saradong palanggana na may iisang makitid na daanan papasok at palabas, ang Strait of Hormuz mismo. Ito ang nakakaiba dito kumpara sa maraming ibang gulpo sa buong mundo. Ang Gulf of Mexico halimbawa ay may maraming malalaking bukana at daanan para makapasok at makalabas ang mga barko sa dagat. Sa pagitan ng Florida at Cuba halimbawa, o sa pagitan ng Mexico at Cuba, papunta sa Caribbean Sea at sa Atlantic Ocean pa. Napakaiba ng Persian Gulf. Dito, lahat ng barko, lalo na ang malalaking oil tanker na nagpapatakbo sa ekonomiya ng mundo, ay kailangan dumaan sa Strait of Hormuz para makaalis sa lugar. Walang eksepsyon o alternatibo, kaya napaka-estratehikong choke point ito. Isang choke point na epektibong responsable para sa 20% ng supply ng langis sa mundo at 20% ng likidong natural gas ng mundo, pati na rin ang kalakalan ng LNG. Para lalong lumala ang sitwasyon, ang kipot ay hindi lang makitid, ito rin ay mahigpit na kontrolado. Lahat ng sasakyang pandagat na dumadaan dito ay kailangang gumamit ng 2 shipping lane, isa para palabas at isa para papasok, parehong may lapad na 2 milya at pinaghihiwalay ng 2 milyang gitnang bahagi. Kabisado ng Iran ang mga lane na ito. Alam nito kung anong mga daan ang tatahakin ng mga sasakyang pandagat at alam din nito kung paano ito guguluhin. Hindi nito kailangang harangin ang buong kipot, sapat nang tutukan ang makitid na shipping lane para maputol agad ang malaking bahagi ng kalakalan magdamag lang. At yan mismo ang ginawa nila. Dahil sa banta ng mga mina, misil, drone at iba pa, maraming barko ang tumigil sa paglalayag sa Strait of Hormuz. Ayaw ng mga kumpanya na isugal ang napakamahal nilang mga ari-arian, pati na rin ang buhay ng 12-12 ng tripulante, at mas naging ayaw ng mga insurer na magbigay ng insurance para sa mga barkong balak bumiyahe ron. Dahil dito, biglang tumaas ang presyo ng langis at ang ekonomiya ng buong mga kontinente ay napalapit sa isang krisis na hindi pa nararanasan sa loob ng isang henerasyon. Alam mo, yung ganitong krisis ay nangyari na nang hindi bababa sa 4 na beses sa henerasyon ko. Lahat ng ito ay dahil lang sa isang makitid na bahagi ng dagat. Unang tanong, bakit hindi na lang natin ito ikutan? Sa totoo lang, nagawa na natin ito noon. Sa loob ng maraming siglo, naging bihad ng heograpiya ang pandaigdigang kalakalan. Noon, kinakailangan maglayad ang mga barko paikot sa Afrika, naglalakbay ng libu-libong milya at ginugugol ang mga linggo sa dagat upang magdala ng kargamento sa pagitan ng Europa at Asia. Maraming barko at tripulante ang napahamak sa pagtawid sa Cape of Good Hope sa timog ng South Africa dahil sa mapanganib na agos at masamang panahon na nagdudulot ng delikadong kondisyon sa paglalayag. May mga pirata rin at maraming insidente ng mga barkong inaatake o inaagaw at ninanakawan ng kargamento.
Sa loob ng maraming siglo, ito lang talaga ang practical na option para makarating ang mga barko mula sa isang panig ng Afrika hanggang sa kabila hanggang may ginawa ang mga tao tungkol dito. Noong 1869 matapos ang 10 mahabang taon ng konstruksyon at pagbabago sa disyerto, binuksan ang Suez Canal na nag-uugnay sa Red Sea at Mediterranean Sea at nagbibigay ng bagong daanan sa paligid ng kontinente ng Afrika. Binawasan nito ang libu-libong milya at linggo sa mga ruta at nagdala ng hindi masukat na tulong sa pandigdigang kalakalan. Sa kasalukuyan, humigit kumulang 12 hanggang 14% ng pandigdigang kalakalan ang dumaraan pa rin sa kanal. Sa Amerika, kung gusto ng mga barko mula sa karagatang Atlantiko hanggang sa karagatang Pasipiko, kailangan nilang umikot ng buong South America. Kailangan maglayag ang mga barko sa magulong tubig, malalakas na alon at hangin sa timog baybayin ng South America tulad ng Cape Horn at Drake Passage. Humukay ng diretso ang Estados Unidos sa Central America at noong 1914 binuksan ang Panama Canal na agad nagpaikli sa oras naglalakbay ng mga barko mula isang panig ng Amerika papunta sa kabila. Pinapatunayan ng kasaysayan na kapag ang kritikal na kipot dagat ay banta sa ating kaligtasan, kaya nating baguhin ng isang kontinente. Dahil sa dami ng kontrobersiya sa Strait of Hormuz, bakit hindi natin magawa rin yon? Mukhang malinaw ang solusyon sa krisis sa Persian Gulf, pero tila hindi tinatablan ng ating inhinyeriya ang gitnang silangan. Kung babalikan natin ang Suez at Panama Canals, pareho silang itinayo sa mga lugar na malinaw na angkop para rito. Bago maitayo ang Suez Canal, may puwang na para sa ganitong estruktura dahil halos 100 milya lang ang pagitan ng hilagang Red Sea sa timog baybayin ng Mediterranean. Alam ng mga eksperto na abutin ito ng napakaraming oras at pera, pero ang ideya ng pagtatayo ng kanal dito ay logical naman. Ganon din sa Panama na may halos 50 milyang lupang naghiwalay sa Pacific Ocean at Caribbean Sea. Kahit ang isang karaniwang taga-Masid ay makikitang perpekto ang lugar sa mapa para sa lagusang mag-uugnay sa dalawang anyong tubig. Ibang-iba naman ang kwento sa Persian Gulf. Halos napapaligiran ng lupa ang Gulf. Parang cul-de-sac ito na ang tanging labasan ay sa Strait of Hormuz, papuntang Gulf of Oman at dumadaloy sa Arabian Sea. Sa hilaga ay naroon ang Caspian Sea, isang anyong tubig na napapaligiran ng lupa. Walang tulong doon. Kahit gusto mo makarating, kailangan mo pang magtayo ng kanal na daan-daang milya ang haba na tatawid sa halos buong haba ng Iran. Dahil sarado ang kipot na yon, malinaw na hindi yon opsyon. Sa anuran naman ay ang Mediterranean, pero masyado rin itong malayo para maiugnay sa Persian Gulf. Para pagdugtungin ang dalawa, kailangang magtayo ng kanal na tatawid sa maraming bansa, malamang kabilang ang Iraq, Jordan at posibleng Syria at Lebanon o Israel. Aabutin ito ng mga dekada ng trabaho at hindi masukat na halaga ng pera. Kaya hindi rin yon makatotohan ng pagpipilian. Sa lugar na yon, may daan-daang milya ng lupa na pagmamay-ari ng iba't ibang bansa, ang UAE, Saudi Arabia, Oman at Yemen na lahat ay nasa pagitan ng Persian Gulf at Gulf of Aden o ng Arabian Sea. Paano kung gusto pa rin natin subukan? Noong Setyembre 2015 may pag-aaral na nagmungkahi ng 500 at 70 milyang kanal mula baybay ng Saudi sa timog ng Qatar, tatawid sa bansa, lalampas sa hangganan at magkatapos sa baybayin ng Yemen. Abot sa $80 bilyong ang proyekto at optimistiko na iyon. Napansin ng mga may akda na pwedeng isama ang pagtatayo ng mga bagong bayan, lungsod at resort sa magkabilang gilid ng kanal. Wala nang balita rito mula noon at malamang natulad na rin ito sa Line at Vegas Loop. Hindi, mukhang ang buong gulpo ay tila isang dead end talaga. Walang alternatibong ruta, tagong daanan, makitid na bahagi ng lupa na naghihiwalay mula sa ibang anyong tubig o malinaw na lugar para magtayo ng kanal. Maliban sa isang halos microscopicong lusot sa heograpiya, ang tangway ng Musandam. Maaring sabihin na ang tanging medyo makatotohanang mungkahi ay ang magtayo ng kanal patawid sa magaspang at mabundok na bahaging ito ng lupa na umaabot sa Strait of Hormuz at hinahati ng Oman at UAE, kung saan ang pinakahilagang bahagi ay isang exclave ng Oman. Sa pinakamakitid na bahagi, ang tangway ng Musandam ay ilang dosenang milya lang ang lapad. Gumawa ka lang ng kanal dito at malalampasan mo na ang militar ng Iran.
Sa papel, halos hindi nakakaiba ang proyekto sa Suez o Panama Canal. Isang maikling daanan ng tubig na magpapabawas sa halaga ng Strait of Hormuz at maglilimita sa kakayahan ng Iran na pigilan ang pagdaloy ng langis sa Europa at iba pa. Pero hindi ito ang malambot na buhangin ng Ehipto kung saan itinayo ang Suez Canal at hindi rin ito katulad ng sa Panama. Ang tangway ay parang kuta ng napakatarik, mabato at magagaspang na mga bundok. Ilan dito tulad ng Jabal al-Harim ay umaabot ng mahigit 6,000 talampakan taas mula sa antas ng dagat. Talagang tinatakpan ng mga bundok na ito ang buong tangway. Kaya naman kakaunti lang ang populasyon dito at may mga maliliit lang na pamayanan at baryo na kalat-kalat sa lugar. Sa lilim ng mga tuktok ng bundok. Kasama ang baybaying oasis ng Hasab na matatagpuan sa hilagang dulo ng tangway. Ang paggawa ng kanal dito ay hindi lang kamanghamanghang gawa ng inhinyerya, kundi isa ring himala. Bagamat maaring mukhang kailangan mo lang mang 50 o 60 milyang kanal para makatawid sa tangway ng Musandam, hindi ganoon ang tunay na mangyayari. Kailangang maghukay ang construction crew sa makakapal na batong umaabot ng milya mula dulo hanggang kabila ng tangway. Kailangang burahin mula sa mundo ang buong mga bundok. Dahil sa matinding hindi kaaya-ayang kalikasan ng lupain, kahit may paraan ang tagapagtayo para magtrabaho rito, hindi pa rin sila makakagawa ng simpleng tuwid na kanal mula dulo hanggang kabila. Kailangan nilang lumiko pakaliwa at pakanan dito at doon ayon sa likas na hugis ng lugar. Ang isang 50 milyang bypass ay biglang nagiging 100 milyang labyrinth. Mas magiging komplikado yon kumpara halimbawa sa Suez Canal na umaabot ng humigit kumulang 120 milya o sa Panama Canal na 50 milya ang haba. At kasabay ng pagiging komplikado, siyempre dumarating ang mataas na gastos. Ang Suez Canal ay nakakahalaga noon ng $100 milyong na katumbas ng $2 bilyong na yon. Gumastos ang Estados Unidos ng halos $375 milyong sa pagtatayo ng Panama Canal, nakatumbas ngayon ng $8 o $9 bilyong. Nagkaroon din ito ng tinatayang 5 at sangkapat na bilyong na proyekto ng pagpapalawak mula huling bahagi ng dekada 2000 hanggang dekada 2010. Ang paggawa ng kanal sa Musandam Peninsula ay hindi lang gagastos ng ilang bilyong dolyar. Hindi lang ito aabot ng ilang 10 bilyong dolyar. Ang proyektong ganito kalaki ay mangangailangan ng 12 digit na halaga, 100 bilyong at yon ay pinakamababa pa lang. May mga pagtataya na aabot ito sa 200 bilyong o higit pa. At yon ay para lang sa pagpapatayo, hindi pa kasama ang dagdag gastusin gaya ng maintenance o seguridad. At mayroon ding malaking problema sa taas ng lupa. Hindi ito tulad ng sa Ehipto kung saan ang lupang pinagtayuan ng Suez Canal ay halos patag mula umpisa hanggang dulo. Dahil doon, hindi na kailangan ng mga lock sa Suez Canal dahil hindi na kailangang itaas o ibaba ang mga barko sa iba't ibang lugar. Diretso lang silang dumadaan. Ang isang kanal na tatawid sa Oman o UAE ay hindi gagana sa ganung paraan. Dahil iba-iba ang anyo ng lupain, kakailanganin ng malaking at komplikadong lock system para matulungan ang mga barko umakyat at bumaba habang tumatawid. Kailangan ng mga lock ng tubig, napakalaking dami ng tubig. At isa ito sa mga pinakatuyong rehiyon sa mundo, nagdadala ito ng maraming bagong hamon. Tulad ng saan manggagaling ang tubig para punuin ang mga lock, paano ito mapapanatili, paano kakayanin ng kanal sa panahon ng matinding init, sikat ng araw at tagtuyot. Hindi ito simpleng abala o issue, kundi malalaking hadlang na parang kwentong engkanto lang ang ideya ng Musandam Canal kaysa isang makatotohanang panukala. Para lang sa usapan, sabihin nating natuloy ang pagpapatayo nito. Sa paanuman, nalutas ang mga problema, nahanap ang pondo at lumipas ang mga taon o mas malamang, mga dekada ng konstruksyon. Sa wakas, magdudugtong ang Persian Gulf at Gulf of Oman na magbibigay sa barko ng alternatibo sa Strait of Hormuz. Mayroon pa ring isang issue na maaring magpatigil sa buong proyekto. At yon ay seguridad. Kahit na magawa ang kanal na ito na siyang tanging tunay na practical na option, hindi naman ito gaanong malayo mula sa Iran kumpara sa Strait of Hormuz. Tulad ng strait, magiging makitid din ito at may tiyak na daan ng kailangang sundan ng mga barko para makatawid sa kabilang dulo. Sa madaling salita, makakaroon ito ng halos parehong mga kahinaan tulad ng strait. Madali rin itong gambalain o harangan, baka nga mas madali pa.
Kailangan lang ay ilang nakapwestong misil o banta ng paglulunsad ng misil para magdulot ng bagong pandaigdigang krisis. Bigla, ang parehong mga issue sa Strait of Hormuz ay mararanasan din sa Musandam Canal. Muli, matatakot na naman ang mga barko na dumaan dito. Muli rin mag-aatubili ang mga insurer na magbigay ng coverage. At 20% ng langis at LNG ng mundo ay muling maiiwan sa Gulpo, hindi makakarating sa mga bansang umaasa rito para sa kanilang mga industriya at ekonomiya. Ang kanal ay magiging isa na namang choke point na nagkakahalaga ng $100 bilyong o higit pa para maitayo, kasama ang maraming taon, pagsisikap at mga rekurso. Kapag hindi na makatwiran ang $100 bilyong na kanal, tinatanong ng publiko, bakit kailangan pang gumamit ng mga barko? Bakit hindi na lang bumbahin ang langis sa lupa gamit ang malalaking pipeline diretso sa Red Sea o iba pang malalaking anyong tubig o kahit direkta na sa mga bansa sa Europa? Mayroon ng malawak na network ng mga pipeline na ganito na nagmumula sa mga bansa tulad ng Saudi Arabia at UAE. Ang East-West Crude Oil Pipeline halimbawa, na kilala rin bilang Petroline, ay umabot ng halos 750 milya mula sa silangang probinsya ng Saudi Arabia papunta sa Red Sea. Ang tanging problema ay kahit ang pinakamahaba at pinakamalaking mga pipeline ay may mga limitasyon din. Ang pinakamalaki ay nakakapaglipat lang ng langis sa daming katumbas ng ilang malalaking tanker bawat araw. Kapag maganda ang kondisyon, lagpas 100 tanker kada araw ang dumadaan sa kipot. Kaya hindi nila kayang tapatan ang dami ng langis na kayang dalhin ng mga ultra-large crude carrier tanker. Mahal din silang itayo, palawakin at panatilihin at lubharin silang vulnerable sa mga pag-atake o sabotahe. Makakatulong sila pero hindi sila maasahan na agad papalit sa kalakalan ng langis sa dagat. Kaya mahalaga ang Strait of Hormuz. Dahil kahit na may ilang matitinding ideya at mga kawili-wiling proyektong haka-haka, talagang wala talagang alternatibo. Maraming bahagi ng kalakalan ng langis at ekonomiya ng mundo ang umaasa lang sa isang bahagi ng dagat na ito. Talagang kakaunti lang ang kaya nating baguhin doon. Ang kipot ng Hormuz ay higit pa sa simpleng ruta sa dagat. Isa itong geopolitical na pressure point kung saan kahit maliit na tensyon sa rehiyon ay maaaring magdulot ng pandaigdigang epekto. Kung saan ang mga tao sa kabilang panig ng mundo ay nararamdaman ang mga epekto ng digmaan na nakakaapekto sa kanilang araw-araw na buhay sa iba't ibang paraan. At kung saan ang heograpiya ang pangunahing nagtatakda ng posible at hindi posible. Kaya sa kabila ng maraming tagumpay ng sangkatauhan, hanggat naroon ang lanis sa Persian Gulf, nananatiling bihag ng heograpiya ang pandaigdigang ekonomiya. Para mas maintindihan ang nangyayari ngayon, panurin kung bakit natatakot ang mga Arabong estado sa Iran. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. Malaking bagay talaga yon. Kita-kits sa susunod.